3:46. So sana hindi traffic. Sana bago mag 5 nandun na tayo para makauwi na maaga. Mali mga araw, wala tayong sunshade. Tiis-tiis lang. Dominar ba yun? Hindi. Parang dominar yung ilaw. Si sir, alam niyo yung patig na ganyan? May nakita ko orange, bombero yata yun pagka orange. Ang ganda ng ano nila, yung patig nila eh. Ang angas eh. Ang ganda ng kulay. Tsaka ano, parang syempre kakaiba siya, kaya ano, maano sa mata, bago sa paningin. Ang angas eh. Okay, samahan nyo lang ako. Walang topic. Madulas yung sahig. Yung pa ako maano nag-i-slide pag binababa ako tayo. Kala ko matutumba pa ako. Ang hirap pag maaraw. Yan o, yung mga nagre-reflect dyan sa bubong ng kotse. Sakit sa mata. Nabagal tong kotse, kailangan maunahan natin. Pero hindi dito. Mahirap dito. Sana kumaliwa tong kotse para hindi na tayo o-overtake. Kaliwa ka. Mukhang hindi. Antok tayo, aga natin nagising eh. Lagi na lang ganun. Kaya kape tayo, yung McDo. Stick to. Hatak-hatak na yung kawayan. Pati yung panghatak niya old school. Kahit na ano, kahit sabi mong modern na yung Cavite, ay mga ano pa rin eh. Bakas pa rin ng ano, yung lumang ano eh. Old ways. Astig eh. Okay, road end. Bilisan mo. Bilis, bilis. Malaki yan. Medyo nahuli tayo doon, buti umabot. Nabalitaan nyo ba yung vest? Hindi sa lahat yun, diba? Yung parang nabasa ko Pangasinan lang eh. Yung 6 a.m. to 6 p.m. dapat naka-vest. 6 p.m. to 6 a.m. dapat naka-reflectorized vest. Basta ganun, yung vest na pang motor. Ewan ko sa lahat na yun. Wala pa naman tayong ganun. Itong jacket natin na Macna, meron siyang ano, nakaabang na lagayan. Parang meron siyang lagayan ng reflector na strip. Ewan ko lang yung ibang jacket. Tsaka hindi ko alam kung may nabibenta pang binibenta pang ganun. Kasi nung binili natin, tatagal na ito eh. Tsaka wala rin naman ako nakitang reflector na nagbibenta ng ganun. Kahit sa Motor World wala ako nakitang ganun eh. Pero may abang to eh. Kasama siya sa design. So sana kahit kung ma-implement man, sana kahit yung ganun lang. Kahit hindi na vest, basta kitang kita. Maglagay na lang sila ng ano, ng sukat kung gaano kalaki dapat yung reflector, mga ganun. Para ano na lang, para hindi ka na magbe-vest. Pero okay lang din naman, okay lang din naman yung naka-vest eh. Gusto ko nga yung vest nung ano yung pang photographer, alam nyo yun, yung maraming bulsa. So kung ganun, tapos may reflector, maganda yun. Paporma ka nun, parang ano, photographer. Uy, ganda ng helmet ito, leather. Kaso hindi yata full face eh, hindi ko napansin. Half face lang yata. Pero maganda oh, ganda ng design. Ayun nga, yung vest sa may information, isang mga lugar lang yung meron. Kasi alam ko dati sa Baguio yun, pero nung pumunta naman kami, wala na. Kaya nagtatanong-tanong ako nun eh. Yung barkada ko pang tinanungan, akala niya naghahanap ako ng vest. Sabi niya, sali ka sa ano na, sa grupo namin na Naked Wolves para makakuha ka ng vest. Sabi ko hindi, sabi ko natanong ko lang kung ano, kung yung vest eh required pag umakyat ng Baguio. Eh nagtanong din tayo sa mga ano, kagrupo natin sa Dominar. Sakto may kakaakyat lang, parang wala pang 1 month umakyat siya. Hindi naman daw required. So umakyat tayo nun. So
kung required nun, nakakabili na sana tayo ng vest. Or nakapagpagawa na tayo. Pero maganda kasi yung vest kasi yun nga sinasabi ko. Kagaya sa ano natin, itong jacket natin may abang ng vest. Eh paano yung ibang jacket kung wala abang? Pero kung vest, kahit saan, di ba? Kahit hindi ka naka-jacket, kung ayaw mong mag-jacket, eh ano ka pa rin, may reflector ka pa din. So yun nga. Ano kaya yun? Tuloy kaya yun? Okay lang yun naman sa akin. Wala naman akong masyadong ano dun, pushback. Kasi visibility, yun naman gusto natin, di ba? Lalo na sa gabi. Sana ano na lang yung ano. Ako kasi mas gusto ko yung ano eh, may ilaw. Kasi yung vest, ilaw lang siya pagka nailawan siya, di ba? Reflector nga eh. Pero kung ilaw, standalone yun. Kasi kung ano mo, nagbo-bike, wala namang ilaw yun, di ba? Hindi ka niya mailawan, so hindi ka pa rin niya makikita ng ganong ka linaw. Pero kung may ilaw yung katawan mo, nakikita ka niya kaagad kahit hindi ka niya mailawan. Kasi hindi lang naman yung mga may ilaw yung gumagamit ng kalsada eh. Siyempre dati consider natin yung mga nagbo-bike. Pero paano yun? Rechargeable. Sana pwede rin yun. Kasi ako diba gusto ko maglagay ng ilaw para mailawan yung gulong natin sa unahan, para madali makita. Uy, kadomeng to. Ride safe sir. Ganda ng jacket nyo, parang militar. Itong mga bus eh, hinto ng hinto, tapos sila pa ano, pagpapasok na sila, gusto pa nila sila pa yung nauuna. Eh di natin pwedeng gitin niya, wala tayong labad dyan eh. Tip ko yun, kung huwag kayo makipagmatigasan sa ano, sa ibang sasakyan. Kasi kahit hindi nyo kasalanan, pag natamaan tayo nyan, lagi tayong talo. Kasi wala tayong ano eh. Wala tayong seatbelt, wala tayong protection. Ano lang, riding gears lang. Pero kung malala yung tama, walang epekto yun. Ay, bukas. Salamat boss ah. Salamat. Thank you kay sir. Nakalimutan pala natin isara yung box natin. Buti sinabi niya. Dati may sinabihan ako na ganyan. Ano, kotse. Ano tawag dito? Pintuan, nakabukas ng konti. Kitang-kita ko eh. Hindi siya nakasara maigi. Tinatok ko. Nagtataka pa siya kasi hindi niya ako marinig, hindi niya ako maintindihan. Ayaw niya ibaba yung bintana niya. Tinuro ko na lang yung side. So naintindihan na nila. Punong-puno pa naman sila. Tapos may bata kasing ano. Kaya kinatok ko talaga eh. Hindi ko in-overtake, hinintay ko mag-traffic. Pinuestohan ko sa kaliwa. Kasi may bata doon sa side na yun. May mga bata silang sakay. Eh baka bumukas mahulog. Kaya problema yun. Kasi isa naman, nasa Naiya X, bukas yung hood. Ay yung ano, trunk. Bukas yung trunk. Sinano ko, tinututukan ko lang kasi hinihintay kong mag-slow down. Tapos sesenyasan ko. Tapos bago ko pa sa masenyasan, binubusinahan niya ako. Isara ko daw. Okay lang naman. Kasi hindi naman ako bumaba ng motor. Tinabihan ko lang, tapos sinara ko yung hood niya. Ay, yung trunk. Pero natawa lang ako kasi sasabihin ko pa lang sa kanya. Naunahan na niya ako. Sinisenyasan niya ako na isara ko yung hood, yung trunk niya. Ayan, update ko nga pala kayo. Sabi ko sira yung system nila, di ba? Hindi ba nabasa yung load natin? Hindi pala pumasok yung niload ko. Nagka-problema yung credit card ko sa BPI, kaya hindi siya na-loadan pa. Yan, chinek ko eh. I-investigate ko. Kasi sabi sa akin, ayos na raw yung system nila. Itawag ko daw sa customer service kung wala, di pa rin nagre-reflect. Kaya yan,
Sabi ko pa naman, lagi sira yung system nila. Yung pala hindi pala pumasok yung niload natin tayo. Ngayon malalaman natin. May reklamo pa ako, sabi ko, oh bakit 600 na lang? Ang laki naman ng kinaltas. Sabi ko pa naman, mahigit 1 linggo na. Hindi naman 1 linggo, last week pa. Sabi ko, last week pa ako nag-load yung pala hindi pumasok. Tae-tae. Pero gumagana kahit walang load, di ba? Okay, expressway. Okay, so medyo maraming sakyan. Medyo hirap si ano ngayon si Sumi humatak wala sa kondisyon ng gising. Hindi maganda gising niya. Pakiramdam ko yung hangin pa pasalubong. Sandaan nanginginig siya Parang nahirapan siya humatak. Pero parang nahirapan nga siya. Nagpa-vibrate na siya kaagad. Pagka ganyan yung hangin pasalubong sa atin, hindi na ako nag-head check. Sinisigurado ko na lang yung side mirror. Kasi ang hirap ibalik ng ulo Mas delikado pa Ang tagal mo ibalik pag head check mo, tagal mo ibalik yung ulo mo nanginginig. Laso hangin. Pero mas gusto ko na yung nasa unahan yung hangin kaysa crosswind, yung galing sa gilid. Mas malakas magpaano yun, nginig. So far maganda yung biyahe natin. Kasi walang walang traffic tsaka build up. Dito tayo sa pinakakaliwa. Konti dito Kayo, saan ba kayo madalas tumingin sa side mirror? Kaliwa ba o kanan? Ako kaliwa Hindi ko alam kung bakit, hindi naman ako marunong magmaneho ng kotse. Kasi sa kotse naintindihan ko kasi yung side mirror sa kaliwa mas malapit sa driver, di ba? Kaya kaliwa madalas. Pero hindi ko alam kung bakit ngayon sa kaliwang side mirror ako madalas tumingin. Sabagay kasi overtaking lane, di ba? Tsaka pag mag-overtake ka sa kaliwa, kailangan may check yung kaliwa, di ba? Tsaka pag nag-head check ako, mas mabilis ako mag-head check sa kaliwa Hindi ko alam kung bakit. Pati pag U-turn, mas madali ako mag-U-turn sa pakaliwa. Pag pakanan na U-turn, mas may effort. Kayo ba? Malamang kaliwa din. Kasi marunong kayo magkotse. Okay. Medyo mabagal na kaagad dito. Tas maliwanag. Pero mas gusto ko yung maliwanag kasi ibig sabihin hindi uulan. Wala kasi tayong nai-miss ko yung sunshade. Tayo kasi to helmet natin nasira kaagad. Yan, lilim. Nice Tuesday, walang masyadong build up dito. Nice. Aray ko, tumunog pa yung leeg ko pagka head check. Ito na naman tayo. Maaraw pa naman. Ang layo pa niya Ayaw kasi nila mag-invest sa magandang scanner. Mabagal yung scanner Kahit ano sabihin nila, sinasabi kasi nila minsan sa daw sa tawag dito,
sa mga gumagamit, walang load. Well, minsan nga, kagaya sa atin, minsan nga yun yung case, pero hindi naman palagi. Nag-load, di pala pumasok, sinisi yung ano, toll gate. Pero hindi yun yung palaging case. Mas marami pa yung case na experience ko na hindi binabasa. Tapos may mga nagkasabi rin na ano, teller. Kasi kulang sila eh. Napapansin nyo ba minsan pagka ano, hindi binasa, pupunta yung ano, parang teller. Tapos hindi, ibig sabihin hindi 1:1 yung ano, toll gate na teller. Lumilipat-lipat man sila. Kaya syempre, wag natin silang i-expect na ano, 100% kasi lumilipat-lipat sila eh. Nakapagod din yun. Well, ganoon na talaga yan. Tinanggap na natin ng ganyan. Sila rin, tinanggap na nila ng ganyan. So, wala na. Yan na yun. Tapos, hindi rin babasahin niya sa atin. Bubunot pa tayo dito sa bag. Siyempre, nakamotor tayo. Hindi natin pwede isingit lang yan kung saan. Baka hanginin. Mas malaki problema natin pag nangyari yun. Yun, binasa. Nice. Subaru XB. Ganda yan, nakasakay na ako sa ganyan. Yung dati kong boss na kay XB. Ang ganda ng tunog eh. Stock pa yun ha. Yung tunog ng makina, ang ganda. Tapos random na ramdam mo sa vibration yung ano, pag umaarangkada. Yung pakiramdam ko parang ano, hindi ko sasabing parehas ha, pero pakiramdam ko para ako naka ano, 4 cylinder. Ang smooth ng vibration. Tapos pag gumahataw na, iba yung torque ng makina eh. Ang ganda eh. Tsaka lakas talaga nyan. Bilis nyan eh. Yun o, yung XB. Tama, dito pa siya sa lubak na mga daan. Confident sa ano, shocks. Uy, stick to ah, naka-matte finish. Ganda. Pogi. Lapad ng gulong. Yun o, naka-matte finish. Nakikita nyo ba? Hindi ako makatingin eh, baka panggata kayo ulit eh. Yun yung tutunan natin sa ano eh, nung nabangga tayo. Yun lang. May kotse na nakasagad dun. Yan ang ganyan. Maluwag naman eh, kasya naman eh. Kasya naman sila dun. Hindi ko lang iba bakit ano eh. Lagi may ganun di ba? Parang ganyan. Maluwag naman, kasya naman lahat di ba? Meron nag-iisang ano. Naka sagad. So, isa lang siya. Kung wala siya, dire-diretso sana. Hindi ko alam minsan maintindihan yung reasoning ng kotse pag ganun. Pag yung lamang sa kaliwa, naintindihan ko kasi left side yung ano, di ba? Driver side. Sinisipat niya yung nasa unahan niya kaya labas siya ng konti sa kaliwa. Pero yung sa kanan, minsan lang naintindihan ko lang yung pakanan. Ano ba dito? Kakanan ka. Alis tayo dito kasi hindi tayo makasingit eh. Pasingitin natin yung mga motor sa likod. Yan, kagaya dyan, pakanan dyan, sisiksikin na nila yan. Kasi hindi sila makakanan pag may nasingit sa right side nila. Kaya iniipit nila yung kanan. Yun, naintindihan ko yun. Pero yung diretso, tapos nakasagad siya dun sa kanan, hindi ko alam kung ano yung reasoning nun eh. Naisip ko lang, nakaasar lang sila eh, sa mga nakamotor. Okay, St. Luke's. Okay yung biyahe natin. Oras na 4:39, so isang oras pwede na. Hindi, wala pang isang oras, mga 45 minutes. Okay, so dito na tayo, St. Luke's. Dito natin tapusin. Thank you na matindi sa pagsama. Hanggang sa muli. Bye bye.